Hello mga besh! Kumusta kayo? So for today's video, samahan niyo ako sa aking daily routine. So every morning, gumigising ako ng 8:40 or 9 a.m. in the morning. Kasi ang pasok ko is 11 a.m. So kailangan 40 minutes at 10 minutes to 20 minutes before nandun ako sa salon. Pero ang totoo talaga guys, lagi ako nalilate. So, kailangan muna natin maghilamos at mag-toothbrush bago tayo magluto. Kailangan guys, tuwing umaga, bago ako pumasok, nagluluto ako ng pagkain kong binabaon ko sa trabaho kasi hindi na ako bumibili sa labas kasi mas lalo tayong mapapamahal pag bumibili tayo sa labas. So, lalo na ngayon dito sa UAE, medyo mahal na yung mga bilihin. At ayun na nga guys, etong aso namin sa bahay, alaga talaga to ng friend namin na kasama namin dito sa bahay. So, nakaka-relax kasi yung aso na to, napakakulit. So, bago ako magsimula magluto guys, syempre, mag-iipit muna tayo ng buhok kasi bala kong hindi maligo. Bahala sila kahit mabaho ako. Basta, ang ginagawa ko sa buhok ko, hindi ko siya pinapaliguan na araw-araw. So, bago ako mag-start magluto, minsan nagsasalang muna ako ng mga damit namin kasi tuwing day off, hindi ako naglalaba at tinatamad akong maglaba. Gusto kong medyo magpahinga or manood na lang ng YouTube tuwing sahod ko. So, ang ginagawa ko sa umaga pag may oras at maaga akong nagigising, nagsasalang ako ng mga labahin ko. So, ngayon guys, ang lulutuin natin, magluluto lang ako ng chop suey. Kasi nagbabawas ako ng carbo at sobrang taba ko na nga. Nung umuwi ako ng Pilipinas, doon ko na-realize na sobrang taba ko na. So, sa ngayon, nag-i-start ako mag-exercise at magbawas ng carbo para magaan kasi marami na rin akong nararamdaman sa katawan. Pero, nagbabaon pa rin ako ng kanin kasi kailangan pa rin yun sa trabaho at marami kaming kliyente minsan. Tapos, pag nakakaramdam ng gutom, kasi nga, nagkukuskus kami ng mga paa ng kliyente. So, yung mga paa ng kliyente namin, sobrang bigat. Tapos, mapapagod ka talaga kasi minsan, hindi lang isang kliyente or 5 kliyente. Tapos, yung lakad-lakad pa. So, let's start our day na uminom ng kape as usual. Ang paborito kong kape. Alam niyo ba you guys na sa loob ng isang araw, nakakasampung beses akong magkape. At bago ako matulog, talagang umiinom muna ako ng kape. Kasi nga, parang nakasanayan ko na yun. Ayun na nga, parang hindi ko nagustuhan yung lasa ng tinimpla kong kape, kaya dinagdagan ko ulit ng asukal. So, dito, nagmamadali na ako guys, kasi meron akong 1 hour and 30 minutes na oras para sa pagluluto at sa paliligo ko. Yung 30 minutes na yon sa paliligo ko yun at pagbibihis ko, kaya kailangan medyo bilisan natin. Pero guys, sa gabi pa lang, yung mga gulay at kung ano man yung mga lulutuin ko sa umaga, piniprepare ko na yon. Katulad ng mga gulay, ihiwain ko na yun siya isa-isa. So, para less sa oras kasi minsan, alam mo yon, yung gusto mo pang tumambay or gusto mo pang mag-relax bago ka pumasok. Kasi, nakaka-boring na talaga dito sa UAE. Nakaka-boring magtrabaho yung bahay-trabaho, bahay-trabaho. Yun na lang yung daily routine ng buhay mo. Kaya minsan sa gabi, ang tagal-tagal ko rin makatulog kasi nag-YouTube ako or manonood ako ng mga movie. Kasi pag maaga akong matulog, parang hindi ako nasasatisfied. Gusto ko magre-relax muna ako or manonood muna ako ng kung ano man yung mga dapat panoorin. At ayan nga, magpe-prepare na tayo ng susuotin natin, pampasok, para paglabas natin ng CR, diretso na lang bihis para hindi na tayo kulangin sa oras. So, ayan, naligo na ako, di ba ang bilis? At nagbihis na ako, ganun kabilis guys, magic lang. Pero hindi ko talaga pinaliguan yung buhok ko kasi guys, ang buhok ko, pinapaliguan ko yan every 2 days or 1 day, yun yung pinakamaiksi. Tapos, syempre, bago tayo umalis, kailangan muna nating magwalis dahil ang mga buhok namin, tuwing nagsusuklay kami, nandyan sa sahig, ang pangit niyang tingnan. Kaya, magwawalis muna tayo para kung sino man yun sa mga kasama nating maunang umuwi, malinis yung bahay, diba? So, bago ako umalis, pinrepare ko na yung mga baon ko. Yung iba nilalagay ko lang sa bag, yung itlog nga binalot ko lang ng tissue para hindi na masyadong mabigat. Kasi guys, maglalakad tayo ng
medyo mahaba-haba. Tapos ngayon, hindi pa siya ganun kalamig. Medyo mainit-init pa siya. Hindi, pa-winter na rin naman dito. Kaso, syempre sa UAE iba talaga. Mainit pa siya na malamig. Hindi mo maintindihan, minsan pa iba-iba kasi yung klima dito. Lalo na pag mag-change weather. So, ito yung building namin. Napakatahimik ng building namin na to. So, minsan, bago ako pumasok sa trabaho, merong nagtitinda ng karakti dito. Kung sino may yung mga nakakaalam, yung karakti is napakasikat sa Arab country or sa Middle East kasi masarap yun siya inumin. Dati hindi ako umiinom nun. Kaso ngayon, nung huli na sanay na ako, ang problema lang, pag uminom ka ng karakti, hindi ka agad makakatulog. So, ayan na nga, naglalakad na tayo sa initan. Siyempre, shades tayo mga daay, 'di ba? So, dito, sa tinatawiran ko, 4 na beses akong tatawid. May tulay pa akong dadaanan. Kaya kailangan minsan talaga mag-iingat ka sa pagtatawid mo. Kasi lalo na itong lugar na to, wala tong tawiran dito, bawal talaga tumawid dito, kaso lakasan na lang talaga ng loob pag tumawid. So antayin mo talagang maubos lahat ng sasakyan na mag-stop doon sa kabila bago ka tumawid, kasi napakadelikado at hindi na yun sagutin ng mga kung sino man. So ayan na nga, nandito na ako sa salon at itong kasamahan kong isa na ka-excited dahil nga daw nanganak na nga daw yung anak niya. So pangalawang apo niya na yon. Ang lahi niya is Egyptian. So ayan, pagkadating medyo pahinga, pinagpapawisan na nga yung kilikili ko kasi nga mainit nga talaga sa labas. Hindi na rin ako nagdadala ng payong kasi minsan tinatamad ako at yung kamay ko masakit. So yung una kong nililinis, itong CR namin. Ito talaga yung una kong nililinis. So ito talaga yung area ko. So pupunasan ko muna yan lahat. Ina-alternate ko rin. Pag 2 days saka ko iwa-washing, or ang ginagawa ko, pupunasan ko lang tapos imamap ko lang. Basta sinisigurado ko na malinis yung bowl. Minsan, pag may client ako ng maaga, hindi ko na nalilinis yan kung sino na lang yung available. At meron pa akong area sa labas, guys. Ang gagawin ko dun sa area ko na yun, tuwing umaga, imamap ko. Pero hindi din naman umaga-umaga. Ina-alternate ko lang din yon. So, tinitingnan ko kung maano na ba siya, dusty na siya sa labas, saka ko siya imamap. Pero minsan, winawalis ko na lang din. Pagkatapos ng lahat ng area ko, na matapos ko na siyang linisin, nagpe-prepare na ako para mag-almusal. Kasi sa bahay, hindi po ako nag-almusal at wala akong gana kasi may oras tong tiyan ko. So, ayan, magsisimula na kaming mag-almusal, magkukwentuhan, tapos magsisimula ng magtatrabaho. Kasi gusto kong maaga magkumain para pag may dumating na mga client, naka-prepare na kami. Hindi kami gutom, or alam mo, nakakain ka na bago dumating yung mga client. Yun yung gusto ko. So, ayan, sa umaga, yun yung time namin magkwento-kwentuhan muna, nagjo-joke, kwento-kwento sa buhay. Ganun na yung buhay OFW. Yung araw-araw, pareho-pareho. Pareho ang gagawin mo. Yung daily routine ng buhay mo, pareho. Minsan makakagala ka, minsan lang yun. Kasi, minsan iisipin mo, imbis na panggala mo, or ipapanggala mo siya sa labas, ikikip mo na lang yung pera mo para may padala ka sa pamilya mo. So dito guys, nag-uulam kami ng sardinas, itlog,